Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at itong vlog na ito ay medyo mahalaga po ito na malaman ng taong bayan na itong administrasyong Marcos medyo iba talaga sa mga nangyayari nung panahon ni former President Duterte. Alam niyo ba kung bakit? Nung umupo itong si BBM, nafe-feel ng taong bayan na hindi na po nila nakamit ang tamang hustisya. Anong ibig kong sabihin kapag sabihin kong hustisya? Ang gobyerno po natin ngayon ay parang hindi po balanse ang treatment, no? Kapag ikaw ay mayaman, edi syempre, maganda yung buhay mo. Maganda yung pakikitungo ng gobyerno sa inyo. Pero kapag mahirap ka, mas lalo kang mahihirapan. Yan po ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Yan po ang treatment ng gobyerno sa atin. Kung malapit ka sa mga kaalyado ng gobyerno, syempre, magaan-gaan yung buhay mo. Pero kapag hindi ka malapit, yung mga kumukontra sa gobyerno, yun yung mga ginigipit. Yung mga gumagawa ng tama, yun yung mga ginigipit. Pero yung mga kasabwat sa mga kalokohan, yun pa yung, kumbaga, hindi natutuklasan na gumagawa ng masama. Let us take for example itong mga gumagawa ng korupsyon dito sa flood control anomaly. Mantakin nyo, hanggang ngayon, hindi pa sila nahuhuli. Hindi nyo ba na-realize yan, kayong mga dilawan at mga loyalista? Pero hetong ating vice presidente na maganda yung track record, minamahal ng taong bayan kasi sa mga malasakit niya, yun pa yung mga ginigipit. Okay? Meron po akong ipapakita sa inyo na balita, no? Na ito yung isa sa mga example. Marami akong topic ngayon pero ano ko na lang. Dapat panoorin nyo ito ng buong-buo hanggang last kasi kapag napanood nyo hanggang last, dito nyo ma-realize na oo nga Donmar, grabe na talaga itong administrasyon na ito. We must wake up. Like and share muna at saka subscribe sa Donmar TV para tuloy-tuloy ang panunood ninyo, no? Sa mga i-upload natin. Ayan, like, share like, share, tapos subscribe. Okay, ito yung isa sa mga example na bakit ang administrasyon natin ngayon, ang bansang Pilipinas, hindi po patas ang treatment ng buhay. Ito po, panoorin ninyo ito. Yan. Ito po ay shinare ng ating kaalyado na si Tio Moreno. Okay? Ito po itong balita na ito. Ito lakihan ko itong picture na ito. Yan. Lakihan ko yan. Ayan. Kung makikita nyo dyan, ano yan? Mga trabahante po ito ng ABS-CBN. Mga trabahante ito ng ABS-CBN. Inireklamo nila ang pagtrato sa kanila ng ABS-CBN. Ano ba ang kanilang hinanaing? Ano ba ang kanilang hugot? Bakit sila nagagalit sa ABS-CBN? Bakit sila lumalabas sa kalye at sumisigaw? Ano bang gusto nilang mangyari? Ito, babasahin natin isa-isa ang mga placards na kanilang binitbit. Okay? Sabi dito ng isa, ABS-CBN, ito ang balita ninyo. Kasi hindi ito binabalita ng ABS-CBN na nagrereklamo ang mga driver sa ABS-CBN. Kasi dati akong contestant ng Showtime. Sumasali kami ng sayaw noon. Every time kung papunta kami sa hotel, kung saan kami pupunta, kung meron kaming bibilhin sa aming mga costumes, merong naka-assign sa amin na mga van. Each van, meron niyang mga drivers. Ngayon, nagre-reklamo na ang mga drivers. Okay? Ina-examplean ko lang kayo na maraming mga drivers yan na maghahatid sundo ng mga cruise, mga artista. Ito pa, kapamilya sa salita, abuso sa gawa. Tumpak ka dyan. Yan ang yan ang sigaw ng mga ilan ng mga drivers natin. Ito pa, hindi lang ratings ang mahalaga.
manggagawa rin. Hindi lang ratings kasi alam naman natin ang ABS-CBN, sila they are very particular sa kanilang ratings, di ba? Pero ang tanong, ABS-CBN, mahalaga ba sa inyo ang mga manggagawa nyo dyan? Yung mga laborers nyo, yung mga drivers ninyo, di ba? Ito pa, wakasan ang pangbubuli sa mga drivers because ito mga drivers natin nafe-feel nila na binubuli sila. Sabi pa na ito, lights, camera, action nan ang regularisasyon. Yan ang punto. Gusto nitong mga drivers na ito na ma-regular sila. Kasi alam naman po natin kung ano ang benefits kapag regular ka na. Tataas yung sweldo mo, at the same time, kapag regular ka na, mahirap ka nang matanggal. Basta maganda lang ang performance mo, hindi ka abusado na pagka-driver dyan, ginagawa mo lang ang tungkulin nyo, hindi ka late, hindi ka laging absent, mahihirapang tanggalin ang ABS-CBN sa inyo. Ang hinihingi lang ng mga drivers ng ABS-CBN ay ma-regular sila. Okay? So, anong punto ko dito? 'Di ba? Magkano ba ang sahod ng mga driver sa ABS-CBN? Maliit lang. Hindi nga siguro umabot ng 30,000 per month. 'Di ba? Or 40,000, maliit nga lang 'yan eh. 'Di ba? 30, 20,000. Alam nyo, sa pagiging regular ng mga ito, no, kung gusto nyo irregular talaga, malaking bagay na 'yan sa mga drivers. At ilan lang naman 'yan sila, yung mga drivers na 'yan. 'Di ba? So, imagine, dito, hindi po patas. Yan ang lagi kong sinasabi. Hindi po patas ang buhay ngayon sa pamumuno ni BBM. Ito yung sinasabi ko na ito yung mga binabaliwala ng Pangulo natin, ng Administrasyong Marcos. Ito, mga manggagawang Pilipino. Isa ito silang manggagawa. Wala. Hindi sila pinapansin ng gobyerno. Yung hinanaing nila. Magkano lang na ban ang hinihingi nilang regular? Tapos yung mga artista ninyo dyan sa ABS-CBN, ang laki-laki ng mga sahod ninyo. Vice Ganda. Ikaw man yung reklamador, Vice Ganda. Nagre-reklamo ka sa administrasyon na ang daming korupsyon. Yung istasyon mo, Vice Ganda. Hindi ba? Ano ba? Selfish lang ba ang ABS-CBN? O corrupt ba ang ABS-CBN? Kasi hindi man lang ma-regular itong mga drivers na ito? Buhay yan. Yung mga drivers na yan, may kanya-kanyang mga pamilya yan. May mga anak yan na pinag-aaral, pinapakain. Tapos, sa hinihingi nila na maging regular lang, hindi nyo yan maibigay sa kanila. Samantalang ang mga artista ninyo dyan, konting kembot lang, konting, ang laki-laki ng mga sahod ninyo. Wala sa katiting yan ang mga sahod ng mga artista ninyo. Kayo mga artista, nasa aircon kayo. Hatid sundo kayo ng mga drivers na ito. Sila, yung iba nga dyan, natutulog na lang sa mga kanilang mga sasakyan dahil puyat, walang tulog. Dahil siniserbisyuhan kayo. Yung mga crews dyan, hinahatid nila, hatid sundo. Yung mga newscaster, hinahatid sundo nila. Mga tao rin yan, napupuyat rin yan, may pinapakain rin yan. Nagugutom rin yan, kagaya ninyo mga artista, mga lalaking sahod ninyo. Hindi ba kayo naaawa dito? Yan ang point ko. Yan ang point ko. Na bakit itong ABS-CBN, ang grabe pa ninyong mag-fake news sa panahon ni former President Duterte, yung mga artista dyan, nung panahon ni former President Duterte, lumalabas kayo, nagre-reklamo kayo, remember? Nung panahon ng pandemic, sus, ang hihilas ninyo, para kayong sino? Nagre-reklamo kayo kasi yung ABS-CBN, matanggal na, edi wala na kayong mga project. Ito, wala lang ba sa inyo ito? Yan ang kahipokrituhan ninyo. Mga sarili lang ninyo ang iniintindi ninyo. Pero itong mga maliliit na mga trabahante ninyo, hindi nyo pinapansin. Tingnan ninyo. Sabi dito ni Tio Moreno, where are the ABS-CBN artists? Saan kayo mga artista dyan? In recent years, especially during the time of PRRD, many artists from ABS-CBN were outspoken on issues like corruption, abuse, and they advocate for good governance, particularly when their network failed to secure a franchise. Now, a new issue has surfaced. Several ABS-CBN drivers are protesting outside the company's compound because accordingly, they have worked for decades but are still not regular employees. Imagine that one. They are already working 10 to 15 years na sila na nagtatrabaho sa ABS-CBN. Hanggang ngayon, hindi nyo maibigay ang pagiging regular nila. Nakakahiya kayo.
they are overworked and their wages are insufficient. Pagod yung mga taong yan. Hindi nyo ba iniisip na mayroong mga pamilya ito? Di ba? Yung pagdadrive nila, hindi rin para sa kanila, para na lang yan sa kanilang pamilya. Pag uwi nila sa bahay, may maibigay silang pagkain, may maibigay silang baon sa kanilang mga anak. So, where are those who once spoke loudly about accountability? Oh, kayo Vice Ganda. Di ba? Are they willing to speak up now? Even if the issue involves their own company. If the call for good governance is genuine, should it not apply consistently? Regardless of who is involved. Di syempre, abusado ngayon ang ABS-CBN. Kasi, alam naman natin ang presidente natin ngayon. Parang dilawan na rin eh. Yan ang sabi ko sa inyo. Kaya kayong mga loyalista at mga dilawan, kung patuloy ninyong susuportahan ng mga politicians na kagaya nitong si BBM, dilawan rin ang puso niyan, yan ang mangyayari sa atin. Ang mga mayayaman, lalong yumayaman. Ang mga mahihirap, yun yung kawawa. Sa totoo lang, real talk lang tayo dito ha. Mag-real talk tayo. Yan ang sabi ko. Yan ang punto ko dito sa vlog na ito. Hindi po patas ang style ng governance ng Administrasyong Marcos. Tingnan mo dito. Itong issue ni VP Sara ha. Gaano sila ka-unfair dito sa issue ni VP Sara? I-explain ko sa inyo. Bakit unfair ang kanilang treatment ni VP Sara? Ito, i-play muna natin in video. Play. Uy, bakit ayaw? Bakit ayaw? Una po sa lahat, Okay, ito. the National Bureau of Investigation at that time conducted investigation on that matter, yung sa threat po na ginawa ni Vice President Sara sa kay Presidente Bongbong at kay First Lady po at kay Speaker. So, inimbestigahan po yan, including po Iniimbestigahan raw nila yung sinabi ni VP Sara na kapag siya'y gurgurin, may inuutusan na siya na gurgurin rin niya yung mga gumugurgur sa kanya. Tapos sabi nila, death threat raw yun kay BBM, Liza Marcos at ni Martin Romualdez. Ang NBI, iniimbestigahan na nila ngayon si VP Sara. Sa akin naman, in my opinion, unfair yun sa part ni VP Sara. Mamaya i-explain ko yan. yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tiningnan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. Ito, NBI, si Melvin Batibag. Sino ang katabi ni Melvin Batibag? Si Representative Chua, isang anti-Duterte sa House Committee on Justice. Tingnan niyo ha, dapat ang NBI dyan, fair ang treatment. Siya ang katabi nila, bias na congressman. So, that will cover testimony and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Yun nga po, we filed a case sa National Prosecution Service with DOJ because ang findings po ng ating investigating team at that time is there was really a violation of revised penal code sa grave threat at saka po Binabanggit niya ngayon ang mga nilabag na batas ni VP Sara. inciting to sedition pumasok din po. Yun po yung findings ng ating pong investigating team doon po. Gusto lang po naming malaman kung iniimbestigahan po ng Bureau itong usapin na ito, yung pagbabanta di umano ng pangalawang Pangulo. Dumating ba tayo dun sa punto na natukoy natin kung sino yung sinasabi niya na kinontrata niya, na isagawa yung kanyang plano? Well, una po sa lahat naman ng papasok sa NBI na threat or anything to anyone, not only the President or any official, sa lahat po, pag pumasok, i-investigahan po namin yan. And we can do that po to prove yun po. So, nung sinabi po yan, may mga investigation at Diba? Ang NBI, grabe ang action nila kapag si VP Sara ang inimbestigahan. Grabe ang action. Mabilis pa. Mabilis pa sa kidlat. Kapag si VP Sara ang... Pero yung mga krimen dyan, no, ang bagal-bagal. leads po na tinitingnan. Of course, as of now, hindi naman po na-identify. But that's one angle also. Kasi may amo silang mga mayayaman. Imbestigahan yan si VP Sara, imbestigahan yan. Action ka agad. Pero yung mga ultimo nating mga kababayan na biktima sa mga krimen, wala. Ang bagal nila. Na kung may ganun, kailangan-investigahan. Ano po? Sa patunayan, nag-submit naman ng counter-affidavit doon si Vice President at meron din siyang complaint. We follow that lead also. Tinitingnan din namin kasi meron siyang binabanggit na Oplan Romanov na sinasabi na Romanov yung parang sinasabi. So tinignan din po namin yun. Ito, hindi na ako magtataka dito sa taong ito eh. Halik sa puwet rin itong taong ito eh. Tinitingnan din po namin yun. Tinitingnan din namin yung mga nagbasa po kami ng mga reports, social media, lahat, postings, na nagre-request pala siya na mag-jogging Takot ka lang kay BBM. doon sa loob ng Batasan Complex. Wala kang bayag para ka rin si Torre.
at that time. And there was a lead na sinasabi na pag nag-jogging siya ron, there will be Marami nga nagtatanong sa comment section. Baka Don Mar, nasabligan yan ng nasabligan ng maleta. natin. So, Baka daw. so lahat po yan, tinignan po namin. Lahat raw tiningnan nila. Bakit ko ba nasabi na this is unfair kay VP Sara? Mantakin nyo ha. Inimbestigahan nila si VP Sara na para bang nagbabanta raw si VP Sara, no? Nag-death threat si VP Sara ni BBM, ni Liza Marcos at ni Martin Romualdez. Huwag niyong linlangin ang taong bayan. Anong sinabi ni VP Sara? Una na siyang nakatanggap ng death threat. Si VP Sara ha, nabalitaan niya na may gustong pumatay sa kanya. Na ang gustong pumatay sa kanya, itong tatlo raw. Si Bangag, si Tamba, at si Satanas. Itong si Lee Satanas. Yan ang nabalitaan niya. Alam nyo naman maraming intelligence dyan si VP Sara. So sabi ni VP Sara, kapag mangyayari yan na magurgur ako dito sa tatlong ito, may tao na akong inutusan na gurgurin rin itong tatlong bangag na ito. Yan ang sabi ni VP Sara ha. Ngayon, bakit ko nasabing unfair sa part ni VP Sara? Ito lang naman. Bakit ang iniimbestigahan nila yung death threat lang ni BBM, VP Sara, at ni Tambaluslos? Bakit hindi rin ninyo imbestigahan yung kay VP Sara? Dahil nasabi na yan ni VP Sara, baka gusto nyo rin yung imbestigahan. Kung matino kayong NBI, imbestigahan nyo rin ang kay VP Sara. Vice President yan. The second highest ranking official of the Philippines. May death threat si VP Sara. Hindi nyo inimbestigahan. Mas inuna pa ninyong inimbestigahan yung tatlo. Siya yung una ha. Hindi nyo ba inisip? That's why sabi ko, that's very unfair on the part of VP Sara. Kaya sa vlog na dito, ang punto ko dito, ganyan po ang administrasyong Marcos. Hindi po patas. Ang mga gumagawa ng matino, lumalaban sa korupsyon, lumalaban sa tama, yun pa yung mga dinidihado. Ganyan po ang administrasyon ngayon. Pero yung mga kurakot dyan, yung mga kawatan dyan, magtataka na lang ang taong bayan, bakit hanggang ngayon, hindi pa rin natutugis ng gobyerno. Di ba? Sad. That is a very sad reality of this government of Marcos. Eto pa. Ang tanong ngayon, nasaan si Zaldico? Kasi nag-ano na tayo pinag-usapan na natin ang korupsyon. Zaldico is one of the issue on the flood control anomaly. Siya po ang hinahanap ng taong bayan na mapanagot dito sa pinakamalaking korupsyon na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero hanggang ngayon, parang nagbabalita na nahuli na raw. Pero hindi pa pala. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman